Kung ikaw ang papipiliin na mabigyan ng pagkakataong magtangan ng mutya o makapangyarihang sandata, anong uri ng kakayahan ang pipiliin mo? At kung ipagkakaloob ito sa iyo, saan mo kaya maaaring magamit ang bisa nito? Noong araw, marahil ay isa na ang pagkakaroon ng mga mutya at agimat ang pinaka-inaasam ng isang individual, lalo na ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Malayo sa pribilehiyo ng maunlad na buhay at lumaki sa takot at kahirapan, katulad na lamang ng kwento ni Elmer. Naganap ito sa isang maliit na baryo na sakop ng Albay, taong 1974. Uy, Elmer! Ginabi ka yata na uwi ah. Abay baka naman yumaman ka ng sobra niyan sa pagtatrabaho. Lampas oras na oh. Ang mabuti pa, maupo ka muna dito. Tumagay ka muna. Sakto to para masarap ang tulog mo mamaya. Uy, Aldo. May pinatapos lang si Mrs. Reyes sa bahay nila eh. Dinadaga yung kisame nila at puro butas na. Aba, mukhang na parami na ang naiinom nyo ah. Pag alis ko kanina umaga, nagiinuman na kayo. Baka naman malusaw na yan ang atay nyo. Ano ka ba? Karawan ni paring Badong ngayon. Kaya hayaan mo na. Isa pa, Sabado naman eh. Libangan lang to. O eto, tagay ka muna. Isang payak na baryo ang kinabibilangan ni Elmer at Aldo. Matalik na magkaibigan na magkaiba ng pananaw sa buhay. Mula sa nakakaangat sa buhay na pamilya si Elmer, habang si Aldo naman ay sabihin na nating nasa katamtamang uri ng pamumuhay. Itong si Aldo ay mahilig sa mga inuman. Kapag araw ng Sabado at Linggo, laman siya ng mga inuman sa kanto. Dito niya inuubos ang kanyang pinaghihirapang pera. Binata at walang responsibilidad sa bahay, kaya naman buwelo sa mga bisyo ng pag-iinom at barkada. Sa kabilang banda naman, itong si Elmer ay bunso sa 4 na magkakapatid. Pawang may mga trabaho na din at kapareho ni Aldo. Walang mabigat na responsibilidad sa buhay ang binata. Pero ang kaibahan kay Aldo, itong si Elmer naman ay mas nakahiligan ang magpakaabala sa trabaho. Hindi dahil sa totoong gusto niya, bagkus ito ang tanging paraan niya upang matakasan ang mga problema sa loob ng bahay nila. Dahil bagamat maayos ang buhay nila at may kaya ang pamilya, pawang mga matatagumpay na ang mga kapatid. Samantalang siya naman ay nabigo makapagtapos sa pag-aaral. Hindi niya alam, basta biglang isang araw ay ayaw na niyang mag-aral pa dahil sa labis na bigat na mga pasanin para habulin ang mga nakamit na mga kapatid niya. Kaya naman, marahil dito, naubos at nasagad na lamang ang kanyang pagtitiis at namatay ang kanyang determinasyon sa pagtatapos. Pero nalaman niyang ito ay isang napakalaking pagkakamali nang dahil sa mas naging mabigat ang mga sumunod na panahon ng buhay niya. Mas lalo siyang ikinumpara sa mga kapatid niya dahil sa imbis ng maging arkitekto ay karpentero ang kanyang trabaho. Bagamat isang marangal na trabaho ang kanyang gawain, at isa pa, marami siyang mga kliyenteng mayayamang tao dahil sa galing ng kanyang kamay. Pero para sa mga magulang niya, diploma at titulo ang mahalaga. Dahil dito, para maiwasan ng mga usapan nila at diskusyon sa bahay, kayod kalabaw ang ginagawa niya. Kulang na lamang ay hindi na umuwi pa para lang makaiwas sa tila mga mapanghusgang mata ng pamilya. Alam mo, Elmer, bata pa lang tayo, kilala na kita eh. Pero alam mo para sa akin, eto hindi naman sa nakikialam ako sa personal mong buhay. Pero sa tingin ko, tama naman ang ginawa mo. Wala namang masama sa trabaho mo eh. Sadya lang, mataas sa pamantayan nila Mang Tonyo at Aling Bella. Paano ba naman kasi? Puro professional mga kapatid mo. Pero sabi ng tatay ko, hanggat masaya ka sa ginagawa mo, gawin mo ito ng buong puso. Sapat na huli kasi, ikaw naman ang aanin nito. Kaya huwag ka masyadong malapit sa sarili mo ha.
hindi mo tungkulin ang pasayahin ang lahat ng tao sa mundo. Kung totoong mahal ka ng mga magulang mo, balang araw, maintindihan ka din nila. Ikaw talaga, Aldo. Sabi ko na nga ba't lasing ka na eh. Ayan ka na naman sa mga paniniwala at prinsipyo mo. Parang tunog pari ka na. Naintindihan ko naman sila, pare. Pero nagsisipag ako sa pag-iipon. Magpapatuloy ako sa pag-aaral. Pero sa bagay na gusto ko. Noon pa man, hilig na kasi ni Elmer ang pagkuha ng litrato. Pero ayon sa mga magulang niya, ay hindi ito isang totoong propesyon at hindi niya ito ikayayaman. Subalit, desidido si Elmer dahil sa kahit hindi man naniniwala sa kanya ang kanyang mga magulang, alam niyang doon siya magiging masaya at naisip niyang tama si Aldo hanggat patas ang trabaho niya at masipag siya. Balang araw ay magbubunga din ito. Hoy, Aldo! Ano naman bang sinasabi mo dyan sa pamangkin ko? Ikaw talaga Mabuti pa itigil mo na yung pakinim nyo. At kapag nakita na naman kayo ni Kapitan, siguradong sermon na naman kayo sa kanya. Ikaw naman, Elmer, halika. Samahan mo ako, punta natin si Mang Sixto. Kanina pa umaga nananakit ang tiyan ng pinsan mo at mukhang nausog. Sumakay ka na. Magandang hapon din po, Mang Ben. Huwag kayong mag-alala at pinapayuhan ko lang itong si Elmer. At subsub na lang palagi sa trabaho eh. Abay, kahit Sabado, nasa labas at gumagawa. Mano po, Chong. Pabayaan nyo na yan si Aldo at hindi kayo magkakaintindihan yan. Lasing na eh. Chong, ano po bang nangyari? At saka usog na naman? Parang pangatlong beses na niya itong linggo ha. Saan ba kasi nagpupunta yung si Tanya at palaging nauusog? Galing doon sa kabilang baryo na mesa daw. Kilala mo naman yung pinsan mo, di ba? Ayaw papigil sa paggagala. Ewan ko ba't bakit hindi mo yan nahawaan ng pagiging responsable at seryoso? Magtatapos na sa pagkaguro niya eh. Pero parang bata pa rin kung umasta. Samantalahin nyo na lamang, tiyo, habang ganyan ang ugali niya. Kasi oras na magseryoso yan sa buhay, baka naman hagilapin nyo yung makulit na ugali niya. Baka naman nag-i-enjoy lang. At alam nyo naman, pressure sa mga guro sa pagkuha ng lisensya, di ba? Teka nga, tiyo. Sigurado ka ba na usog yan? Baka naman na-impatyo lang yan si Tanya. Pag-uusisa ni Elmer, pero itong kanyang tiyuhin kasi ay mapapaniwalain sa maraming pamahiin at matandang kasabihan. Maaari umanong nakursunodahan ng kanyang anak kaya nagkagunoon. At noong mga bata pa naman sila Elmer, bago pa itakbo sa ospital itong si Tanya, sa albularyo muna ang tugo nila. Lulan ng isang lumang owner type jeep ay narating nila itong si Mang Sixto na nasa kabilang baryo. Sa malawak na taniman nito ng mga saging, kilalang manggagamot o mananambal itong si Mang Sixto. Ayon sa mga usap-usapan, may kasunduan ito sa isang uri ng engkanto na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kakayahan at dunong pagdating sa mga karamdaman ng mga tao. Ibig sabihin, hindi lamang mga namamatanda o inaaswang ang kaya niyang gamutin, kundi ang mga ordinaryong sakit kagaya ng mga ubo, rayuma, pilay, mga pananakit ng ulo at may ilang tagpo pa ng pagpapaanak nito sa mga kabaryo. Dahil nga dito, kung bakit labis ang pagtitiwala sa kanya ng mga tao. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay inaako niya ang panggagamot dahil sa mga tagpo kung saan alam niyang kailangan ng tulong ng mga doktor ay hindi niya ito ipinagdadamot at agaran niyang pinapayuhan ang mga pasyente na magtungo sa ospital. Para sa manggagamot na si Mang Sixto, hindi dapat nagtatalo at nagpapagalingan ang mga kagaya niyang manggagamot at ang mga doktor. Bagkus, kailangang magtulungan nang sa gayon ay mas maraming tao ang magamot at mailigtas. Nang hapong yun, naroroon lamang itong si Mang Sixto sa kanyang bakuran. Nakaupo sa mahabang kawayang upuan
at nakataas ang mga paa habang pinagmamasdan ang kanyang pagpapausok sa puno ng mangga. Ay magandang hapon po, Mang Sixto. Pasensya na kung alanganing oras kami nagpunta dito. Mabuti na lamang at naabutan namin kayo. Mukhang nakorsanadahan ng isang aswang ang anak mo, Ben, ha? Nakainom mo to ng tubig na may laway ng isang residente sa pinuntahan nilang pista. Halika, pumunta na tayo sa bahay niyo bago pa himatayin ang anak mo. Bungad nitong si Mang Sixto. Napatulala na lamang si Elmer dahil sa wala pa namang sinasabi ang kanyang tiyo Ben. Pero tila ba alam ng lahat nitong si Mang Sixto ang pangyayari. Maging ang lunas dito ay nahihanda na niya. Hindi maiwasan ni Elmer ang magtaka kung ano nga ba ang sikreto ni Mang Sixto. Minsan iniisip niya ang mga sabi-sabi ng ilang tao na may sa demonyo nga raw si Mang Sixto. Kaya daw napapagaling niya ang mga may sakit dahil sa unang-una, siya din mismo o ang alaga nitong demonyo ang nagdudulot ng karamdaman. Ito yung mga tao na hindi naniniwala sa kabutihan ng panggagamot ng matanda. Oy Elmer, ano't natulala ka dyan? Ang sabi ko bumaba ka na. Nandito na tayo sa inyo. Sige na, umuwi ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Huwag mo abusuin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Bata ka pa. Magsaya ka. Sambit bigla ng tiyuhin ni Elmer nang dahil nga sa napapatulala lamang itong binata habang nasa biyahe sila at naglalakbay ang isipan. Hindi niya napansin na mag-iisang minuto na siyang kinakausap ng kanyang tiyo at nasa harap na nga sila ng bahay nitong si Elmer. Pero hindi bumaba si Elmer. Mamaya na po ko uwi, tiyo. Sasama ako sa inyo. Panunuorin ko po yung paggagamot ni Mang Sixto. Isa pa hindi naman po ko hanapin sa bahay namin . Sambit ni Elmer, pero hindi niya maiwasang pansinin na nakatingin sa kanya si Mang Sixto kasabay ng pagwiwika nito. Abay, tignan mo nga naman, iho. Kanina ba nagpunta ka sa isang bahay na malaking puno ng balete sa likod? Teka, paano niyo po nalaman, Mang Sixto? Tama po kayo. Kasi si Miss Reyes may pinaayos sa bahay nila. Pagkatapos yung mga kalat nila doon sa lumang kwarto, nakisuyo siya na itapon ko sa likod bahay para sunugin. Bakit po? Mukhang may nagambala kang nilalang na hindi mo nakita. Uli-uli ha. Kapag magagawi ka sa mga liblib na lugar, huwag mong kakalimutang magtabi-tabi. At hindi naman yun nakakapagod. Para lang makaiwas ka sa mga ganito. Sabihin mo ba, mabigat ba yung balikat mo ngayon? Nangangalay ba? Pagtatanong ni Mang Sixto, na labis na ipinanlaki ng mata ng binata dahil isa yon ang eksaktong nararamdaman niya at tila ba bumibigat nga ang balikat niya at masakit bahagya ang kanyang ulo. Maririnig na nag-uusal ng orasyon si Mang Sixto at pagkatapos ay hinipan niya ito sa noo si Elmer. May mga sinenyas din ito na hindi nila maunawaan at pagkatapos nito, tila ba nawala sa balanse si Elmer at natumba. Ano yun? Parang biglang may sumipa sa akin . Mang Sixto, ano po nangyari? Ano po bang ginawa ninyo? Abay, may 2 duwende lang naman ang nakasakay sa mga balikat mo. Tinamaan mo nung nagtapon ka ng mga putol na kahoy at sirang upuan doon sa may puno ng balete. Pasalamat ka at mababait na uri ng duwende ang nagambala mo. Madali lang silang kausapin. Bukas kung makakabalik ka sa bahay niyang si Mrs. Reyes, mag-alay ka ng 6 na itlog doon at 1 bote ng gatas ng kalabaw. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Maayos na po. Guminhawa bigla at saka parang nawala yung tumutusok sa ulo ko. Namangha at natuwa si Elmer pero agad itong napawi nang sumisigaw na lumabas ang tiya Letty niya, asawa ng kanyang tiyo Benito. Ayon dito ay masama ang lagay ng anak nilang si Tanya. Namimilipit na daw sa sakit at naglalaway ito at sigaw ng sigaw. Kaya naman
Agad nang pumasok ang tatlo sa bahay upang makita ang kalagayan ng dalaga. Naroon nga itong nagwawala. Gulo-gulo ang buhok at nakahiga sa sahig ng sala nila. Pawisan na at totoong naglalaway nga. Animoy, nababaliw at labis ang putla ng balat. Susme! Magmadali ka, Ben! Magpausok ka ng kabagyan sa may pintuan nyo. Ikaw naman, ihaw! Kumuha ka ng asin at lagyan mo ang mga talampakan nitong pinsan mo. Hindi usog ang ginawa sa dalagang ito. Niyanggaw ang anak nyo. Kailangan tong mapalabas ang laway ng aswang na nasa katawan niya. Ben, hindi basta-basta ang gagawin kong paggagamot at maaaring masugatan ng anak mo. Ibig mo bang ituloy ito? Gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo, Mang Sixto. Parang awa niyo na. Siya lang ang yaman namin. Gabutin niyo po siya. Naiiyak na sambit ng tiyuhin ni Elmer. Itong tiya Letty niya naman ay nagtatanong kung bakit hindi na lamang daw dalhin sa ospital para matingnan na ng mga doktor at baka kung ano pa daw ang mangyari dito sa anak nila. Pero malakas ang pagtitiwala ng ama ng dalaga na makakaya ito ni Mang Sixto. Pumatak ang 6:00 ng gabi at dito sabay-sabay na umalulong ang mga aso sa kapitbahay ng tiyuhin ni Elmer na si Tio Benito habang damang-dama ang kilabot sa klase ng alulong ng mga aso na animoy may mga nakikitang nakakatakot. Ben, isarado mo ang pinto at mga bintana. Magtira ka lamang ng isang bukas at naririyan na ang aswang na nangyanggaw sa anak mo. Pero bakit kailangan nating magtira ng isang bukas na bintana ngayon, Mang Sixto? Di ho ba makakapasok ang aswang na yon? Magtiwala ka. Iwan mong bukasang ng isang bintana lamang at manatili kayo dito sa tabi ng anak nyo. Sige na, kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Ikaw naman, iho, hawakan mo itong punyal. Ha? Kanang kamay lamang ang ipanghawak mo at paharap sa iyo ang dulo ng talim nito. Sisilip at sisilip yung aswang kapag naamoy niya itong pinsan mo. Ang gusto kong gawin mo, sugatan mo ang aswang. Kahit maliit na galos sa kamay, kakailangan ko ng patak ng kanyang dugo upang mapatay ang kamandag sa katawan ng dalaga. Ito ang pinakamabilis na paraan. Hindi malaman ni Elmer ang isasagot at nakatitig lamang ito sa matanda. Tila ba nagkamali si Mang Sixto sa pagkakasambit? Mang Sixto, nagkakamali po yata kayo. Ako po ba yung pinapagawa niyo ng pagsaksak sa aswang? Baka naman kainin ako noon pag nilapitan ko. Tiyo, ikaw na lang po. Sige na. Hindi ako nagkakamali, iho. Mataas ang dungan mo at hindi ka tatablan ng usog ng aswang na may gawa nito sa pinsan mo. Pero kung ang tiyo mo ang gagawa, baka magsuka lang yan oras na maramdaman niya ang presensya ng aswang. Sige na, alam mo na ang gagawin. Susugatan mo lang naman. At hindi ko sinabing kalabanin mo. Hindi mo kailangang pwersa ng sarili mo, Elmer. Alam ko mahirap yung gagawin mo. Mang Sixto, wala po ba tayong ibang maaaring gawing paraan? Chong, gagawin ko na po. Huwag po kayo mag-alala. Kung sabi ni Mang Sixto na kaya ko, makakaya ko ito. Tsaka isa pa, naaawa na ako kay Tanya para matapos na pong lahat to. Nilakasan na lamang ni Elmer ang loob niya. Alam niyang delikado, pero hindi naman siya makakatiis na naroong nanonood lamang na naghihirap ang kanyang pinsan. Kabado man ay pumesto si Elmer sa may bintana. Tahimik ang lahat. Maging si Mang Sixto ay walang imik at pilit na itinago ang kanyang presensya upang wag munang maramdaman ng aswang. Maya-maya'y biglang nanginig na naman si Tanya. Purong puti na lamang ang mga mata nito at mas humidhi ang pagbula ng bibig. Dito na nakaamoy sila Elmer ng kakaibang baho ng paligid. Napakasangsang na amoy na tila ba nanunuot sa mga ilong nila. Nag-iba din ang pakiramdam nila na tila naging labis na masangsang at nakakasulasok.
Patindi ng patindi yung amoy hanggang sa tila ba gusto na lamang magtago ni Elmer nang marinig niya ang mga angil sa labas ng bahay. Yung tipong parang katabi na lamang niya ang nilalang na umaangil. Nang makita niyang marahang kumakapit sa bintanang bukas ang kamay ng aswang. Mabalbon at matalim ang kuko. Dito na sumenya si Mang Sixto na saksakin na nga ito. Napapikit na lang si Elmer habang itinarak niya sa kamay ng aswang yung punyal na ipinagamit sa kanya ni Mang Sixto. Labis-labis ang paghuhumiyaw ng nilalang at sabay-sabay na nagtahulan ang mga aso sa narinig na ingay. Daglian itong lumabas papalayo. Tila kahit itong aswang ay hindi inaasahan ang pagiging handa ng pamilya ng niyayanggaw niya. Magaling bata! Perpektong ginawa mo. Sabi ko naman sa'yo na kaya mo yan. Ngayon, bilisan mo at idarang mo sa apoy ang punyal na yan. Huwag mong hahayaang matapon ng dugo sa talim. Bilisan mo! Opo, eto na po. Bibilisan ko na. Ano mo bang gagawin mo dito? At paano nito magagamot si Tanya, Mang Sixto? Huwag ka nang matanong pa dyan. At idarang mo na lang yan. Pagkatapos nito, patakan mo ng kalamansi at ibigay mo sa akin pagkatapos. Babalik pa kaya yung aswang na yung Mang Sixto? Grabing baho ng aswang at saka bakit parang sobrang nasaktan siya sa patalim. Kahit ipaliwanag ko sa iyo, Ben, hindi mo naman maintindihan. Basta ang masasabi ko lang ay gawa ko ang punyal na yan at balot yan ng mga orasyon sa pagpapanday ko. Isa pa, hindi basta-basta ang ginamit kong mga materyales dyan. Nakatitig lang naman din si Elmer sa patalim. Napakaganda ng hawakan nito na kakaiba ang anyo at ang dating. May mga ukit ito pero hindi niya alam kung ano. At ang talim nito ay kumikinang kapag naiilawan. Ayon kay Mang Sixto na sa bawat pagpukpok niya sa metal ay sinasabayan niya ito ng pag-usal ng orasyon hanggang sa mabuo niya ang punyal. Kaya ibig sabihin, literal na kargado ang patalim na hawak ni Elmer at kitang-kita ni Mang Sixto ang kislap sa mga mata nitong binata sa pagkabangha. Waribay, batang pinagmamasdan ang isang laruan sa eskaparate ng tindahan. Abot kamay, ngunit imposibleng mapasa kanya. Nang magawang pagbagahin na ni Elmer itong punyal, agad na niya itong inabot kay Mang Sixto. Pinatakan niya ito ng katas ng kalamansi at pagkatapos ay marahang sinugatan ang gilid ng palad ng dalagang nayanggaw. Wala man lang naging reaksyon dito ang dalaga, pero nakita ni Elmer ang kakaibang likido na lumabas mula sa maliit na sugat nitong kanyang pinsan, kulay itim at malapot. Ang nakikita nyo ay ang kamandag ng aswang na nakapasok sa katawan nitong dalaga. Wala na kayong dapat ipag-alala pa. Sakto lamang ang oras sa paggawa ng lunas para sa kanya. Pero Benito, kailangan mong obserbahan ng iyong anak. Maaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang isipan. Kaya wag na wag nyo nang mabanggit sa kanya na aswang ang may gawa nito. Wala siyang matatandaan sa mga nangyari ngayon. Kaya nga, mas makabubuti kung wag nyo nang ikwento pa ang tungkol sa aswang. Wag nyo na rin munang payagang lumabas itong anak nyo sa pagpatak ng alas 6 ng gabi, ha? Bagamat natanggal na natin ang hawa ng aswang, pero hindi ito alam ng nilalang na bumisita dito at patuloy niyang dadalawin ang anak nyo. Oras na malaman niyang naalis sa dalaga ang pagkayanggaw, tiyak, susubok itong muling mabiktima ang anak ninyo. Iba kung kuborsyonada ang mga aswang, Ben. Mang Sixto, wala po ba tayong pangontra na maaaring gamitin? At saka bakit hindi na lang natin kumprontahin ang aswang? Takutin siya at sabihin alam natin ang ginagawa niya nang sa gayon ay matigil na ito. Labis na noon ang pagkaturete ng isipan ng tiyuhin ni Elmer dahil sa nagamot na nga ang anak niyang si Tanya pero hindi pa din ito ligtas. Pero ayon sa matanda ay wala naman silang magagawa
habang hindi pa nagpapakita ang aswang at walang makakapagsabi kung kailan ito babalik. Ipagdasal na lamang daw umano nila na sana makahanap ng bagong mabibiktima ang aswang nang sa gayon ay mawala kay Tanya ang atensyon nito. Lumapit naman ang matanda kay Elmer at tinapik ito sa balikat niya. Iho, kanina mo pa tinititigan yan? Alam mo ba bukod sa akin, ikaw pa lamang ang nakakahawak sa punyal na yan. Bakit hindi mo nalang muna itago ang punyal? Ipapahiram ko muna sa'yo. Baka sakaling kailanganin mo pa sa susunod dyan. Lagi mo lamang pakakatandaan kung paano kong itinuro ang paghawak sa punyal. Kanang kamay lamang ang maaari mong gamitin dyan at palaging nakapaharap sa iyo ang dulo. Teka lang po Mang Sixto, ano po bang mangyayari kung mali ang paghawak ko sa punyal na yan? Hindi maiwasan ni Elmer ang maitanong ito dahil nga sa kung bakit paulit-ulit itong ibinibilin kung paano ba ang tamang paghawak sa kanyang punyal. Ayon naman kay Mang Sixto, ito ay dahil sa orasyon na inilapat niya sa patalim. Dahil nga sa ang epekto nito ay para sa may tangan ng punyal, proteksyon kontra aswang at mga negatibong orasyon. At sa hawakan umano nito nakatuon naman ang pang-opensang inkantasyon na oras na may aswang na malapit ay nagiging aktibo. Kaya nga lang, kapag hinawakan ito ni Elmer nang nakaturo sa kanya ang hawakan, manghihina siya dahil sa orasyon. Sa mga narinig ay parang imbes na isang magandang kagamitan ito, ay tila ba sinumpang patalim ang dating kay Elmer. Dahilan na parang ayaw na lamang tanggapin at ibalik na lamang kay Mang Sixto. Subalit hindi ito tinanggap ni Mang Sixto. Ayon sa matanda, madilim ang aura ni Elmer. Tila ba may maitim na ulap umano ang nakasuklob sa mukha nito. At hanggang hindi ito nawawala sa kanya, hindi babawiin ni Mang Sixto ang punyal. Dapat mong maunawaan, iho. Hindi biro ang nakikita kong maitim na pangitain sa iyo. Panatilihin mong malapit sa iyo ang punyal. Kahit saan ka magpunta, dalhin mo ito. Hindi natin alam kung saan at kailan mangyayari ang sakuna. Subalit kailangan palagi kang maging handa. Mang Sixto, sa munisipyo lang naman po ako nagtutungo at sa mga bahay ng mga katrabaho ko kapag may pinapagawa sila. Ano po bang maaaring mangyari sa akin sa mga ganong lugar? May isang araw na mapupunta ka sa lugar na hindi ka pamilyar, Elmer. At sa oras na mangyari ito, malalaman mo ang silbi ng punyal na yan sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Huwag mo nang gayahin pa ang nangyari sa pinsan mo. Iwasan mo ang lahat ng mga pagkain at inumin mula sa mga taong hindi mo kakilala. Huwag na huwag mong hahayaang may tumapik sa iyo sa lugar na itinuturing kang isang dayo. Nakatingin lamang si Elmer sa matanda. Mahilig talaga ito sa mga matatalinhagang salita at mga palaisipan. Tila ba hindi niya kayang sabihin ng diretso ang isang bagay na nakikita niya sa hinaharap. Isa ito sa mga kondisyon ng gabay ni Mang Sixto. Maaari siyang magbigay ng babala, subalit walang eksaktong lugar at oras. Ngunit karamihan sa mga hula nito ay tugma at nakakapangilabot. Nang humupa naman ang tensyon sa bahay ng kanyang tiyuhin at marahang nagkamalay na si Tanya, oras na ng pag-uwi ni Elmer. Gabi na din. Ito naman si Mang Sixto ay nagpaalam na rin at may kailangan pa umanong daanan. Inalok pa ito na maihatid ni Tio Benito, subalit tumanggi na ang matanda at kaya na niya umano ang umuwing mag-isa. Magkasabay sa daan sila Elmer at Mang Sixto hanggang sa marating nila ang nagsasangang daan kung saan sa kaliwa si Mang Sixto at kanan naman si Elmer. Nagpasalamat ang binata at agad nang naglakad. Maya-maya naman at hindi pa siya nakakalayo, tuluyan ng humangin ng malakas na tila ba may ipo-ipo ang dumaan. At nang lingunin niya si Mang Sixto ay wala na ito sa kalsada. Walang bakas kung saan nga ba ito nagpunta.
Tanging malamig na hangin lamang ang kasama ni Elmer habang nakatunganga at napapaisip kung anong nangyari sa matanda. Ngunit nang makarinig naman siya ng kikik o yung ibon na pinaniniwala ang alaga ng aswang sa Bicol, mabilis nang naglakad si Elmer. Hawak sa kanang kamay yung punyal at nakahandang itarak sa kung anumang nilalang ang susugod sa kanya. Wala pang gaanong kabahayan nun sa dinaraanan niya galing sa bahay ng kanyang tiyuhin. Mas marami pa ang mga pinyahan at mga tanim na tubo sa paligid. Kaya naman kung isa kang taong matatakutin ay tiyak na hindi mo magagawang daanan ito. Ano ba tong iniisip ko? Imposibleng bumalik ka agad ang aswang na yun matapos ko siyang saksakin sa kamay. Imahinasyon ko lang to. Napagod yata ako ng labis . Siguro magpapahinga muna ako bukas. Total linggo naman. Ito lamang ang naiisip ni Elmer na gawin upang mapawi ang kanyang takot. Ang kausapin ng malakas ang kanyang sarili sa gitna ng kadiliman. Sa ganoong paraan ay nawawaglit ang kanyang isipan at takot. Minsan pa nga ay kumakanta pa siya ng mga kantang pangsimbahan habang nasa kadiliman ng gabi at naglalakad. Pero ang inaasahan niyang magiging maayos na paglalakad pa uwi ay nalusaw nang tumambad sa kanyang daraanan ang parehong aswang na bumisita sa bahay ng kanyang tiyuhin, ang aswang na nasaksak niya sa kamay. Naroon itong nakikita ni Elmer na dinidila-dilaan pa ang kamay nitong may sugat. Napatanong si Elmer, ito na ba ang ibig sabihin ni Mang Sixto tungkol sa kapahamakang susuungin niya? Nagsisisi itong binata kung bakit pa niya tinanggihan ang alok ng tiyuhin na ihatid siya. Kung pumayag lamang siya, di sinsanay nakauwi na siya sa bahay nila at hindi na nakaharap itong aswang. Pero hindi yun ang oras para magsisi sa mga nangyari na. Ang kailangan niyang magawa ng paraan ay sa kung paano niya matatakasan ang aswang. Tatakbo ba siya ng matulin o kakaharapin niya ito at umasa na lamang sa isang milagro? Hanggang sa maramdaman niya ang tila panginginig ng punyal na hawak niya. Naalala niya bigla na nagbilin si Mang Sixto, paharap sa kanya ang talim. Ito naman ang ginawa niya at pumorma na akmang sasaksakin yung aswang. Sa pag-aakala naman ng aswang na wala lang itong akto ng lalaki at nagmamatapang lamang ay sinugod niya ito. Doon niya napagtanto na mali ang galaw dahil nang makapasok siya sa sakop ng orasyon nitong punyal, biglang nangatog ang tuhod ng aswang. At nang makita ito ni Elmer ay sinamantala niya ang pagkakataon. Tila ba may kung anong impluwensya itong punyal sa kanyang pagkatao at pag-iisip. Biglang unandayan niya ng pagsaksak sa may tagiliran at likod itong aswang. Pero dahil sa takot ng binata, nang makita ang nagkalat na dugo, pagkatapos niya itong masaksak at tila bumalik siya sa ulirat, ay kumaripas siya ng takbo pauwi sa kanila. Kabado at labis ang pamumutla dahil sa iyo ng unang beses niyang makipag-away at hindi lamang sa ordinaryong tao pa, kundi sa isang aswang. Nilingunin yung aswang ay hindi na niya ginawa hanggang sa sumapit ang bagong umaga. Uy, Elmer! Nasaan ka ba kagabi? Di ba kasama ka ni Mang Ben? Oh, bakit ano naman kung kasama ako ni Tiyo? Ito naman napakasungit. May dalaw ka ba? Natanong ko lang kasi, alam mo ba kanina madaling araw, may pinagkaguluhan doon, malapit sa daanan papunta sa bahay ni Mang Ben. May natagpuan kasing bangkay ng isang hindi nakikilalang lalaki. May mga tama daw ng saksak. Maswerte ka, hindi ka yung nasaktuhan ng mamamatay tao. Mukhang doon lang itinapon yung lalaki. Sabi ng mga nakakita, baka daw salvage. Oo nga, maswerte pala ako. Mabuti kasama ko si Mang Sixto kagabi pa uwi. Ano bang sabi ng mga nakakita doon sa lalaki? Nag-aabang si Elmer ng balita kung may nakakita ba ng pangyayari. Labis siyang nangangamba kasi bumalik pala sa anyong tao ang aswang. Kaya naman kapag may nakaalam na siya ang sumaksak dito ay tiyak na mapapatawan siya ng kaso.
Ngunit mabuti na lamang at ni isa ay walang nakakita sa totoong pangyayari. Naitanong na lamang ni Elmer sa kanyang sarili kung paanong namatay yung aswang, gayong alam niyang hindi naman malubha yung pagsaksak na ginawa niya at kahit nga ordinaryong tao ay magagawang makaligtas. Ngunit bakit itong naturingang aswang ay biglaan na lamang namatay noong matapos niyang masugatan? Sa kabila ng isiping ito, nalihis naman ang kanilang usapan tungkol sa mga gagawing pagtawid ni Aldo sa kabilang dagat upang dumalo sa kasal ng kanyang pinsan. Malayo ito sa kanilang lugar at nasa 2 oras na biyahe din sa dagat. Siyempre, niyaya niya si Elmer katulad ng pagyaya niya sa iba pa nilang kaibigan. Sige na, sumama ka na. Ako nang bahala sa pamasahe niyo. Di ko naman kasi matanggihan itong pinsan ko. Nakakaya kung hindi ako pupunta. Pero ayoko mag-isa. Wala akong kakilala dun. At saka, sino makakainuman ko? Punta tayo. Sa susunod na Sabado pa naman eh. May oras ka pa para maghanda ng mga gamit mo. Hindi ako sigurado, Aldo eh. Pero susubukan ko ah. Pero sakaling hindi ako makasama, andyan naman sila Inso. Siguradong hindi yun hihindi sa inuman at kainan. Oo naman, yung pang-2 yun. Mahilig yang sumama sa mga inuman. Pero basta, subukan mong sumama pare. Sayang naman, para maiba naman yung paligid mo. Puro ka nalang trabaho at bahay. Naisip naman ni Elmer na marahil tama nga si Aldo. Kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin. Kailangan niyang libangin ang sarili at makalimot. Dahil kahit nasa katotohanan ng aswang ang napatay niya, ang punto ay nakapatay pa din siya ng isang may buhay. Kaya naman tila minumulto siya ng kanyang konsensya. Sumapit nga ang Sabado. Sinubukang magpaalam ni Elmer sa kanyang mga magulang pero hindi siya pinayagan at wala naman daw mabuting maidudulot ito. Isa pa'y sayang lamang ng oras at pera niya, lalo pa at nasabi niyang mga kabarkada niya ang kanyang kasama. Tiyak umano na inuman na naman ang pupuntahan nitong si Aldo at gagasos lamang siya ng walang katuturan. Hanggang sa humaba ang sermon ng mga magulang niya, hanggang sa punto na tila ba nagpapanting ang tenga niya. Kaya kahit hindi siya pinayagan, umalis pa din ito nang makita niyang pumasok na sa mga trabaho nila itong mga magulang niya. Galit si Elmer at nagdaramdam dahil kung paanong napakaluwag ng mga magulang nila sa kanyang mga kapatid ay siya namang higpit ng mga ito sa kanya. Tila ba hindi patas? Palaging siya na lamang ang nakikitang mali. Kaya para makabawi, sinuway niya ang utos at nagtungo sa bahay ni Aldo. Uy, Elmer! Mabuti naman dumating ka tol. Wala sila Inso. Hindi makakasama at may trabaho daw sa kabilang baryo kasama ng tatay nila. Ikaw na lamang inaasahan ko dumating. Ano? Tara na? Oo, tara na Aldo. Baka maabutan pa ako nila tatay dito. Nagmumukha tuloy akong bata eh. Masama ang timpla nila. Bilisan mo na, ubalis na tayo. Habang nasa lancha nga sila, ay natanong naman ni Elmer kung ano bang itsura ng lugar ng pinsan niya at kung ilang beses na bang nagtungo doon si Aldo. Ang totoo, ngayon lang din ako makakarating sa kanila. Kaya nga niyaya ko kayo kasi wala akong kakilala dun eh. Isa pa, sabi lamang sa akin ng pinsan ko noong napadaan siya sa bahay, kikitain niya daw ako pag daong nito doon sa pantalan. Hindi naman daw ako mawawala at kilala sila sa kanilang isla. Kaya huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Nako, Aldo, kinakabahan ako dyan sa mga sinasabi mo. Bakit parang sa tuwing sasabihin mong ikaw ang bahala, mas lalo tayo napapahamak? Sana lang maging maayos tong biyahe natin. Kasi kung hindi, hindi talaga ako sasama pa sa'yo ulit. Ako nga bahala sa'yo pre. Maganda sa lugar nila pinsan. Isa pa, ipapakilala niyo daw tayo dun sa mga kababata niya. Magsisiuwian din yata mula sa Maynila para dumalo sa kasal niya. Mali mo, doon mo makita ang magpapatibok ng puso mong bato. Habang nagkukwentuhan nga sila, bigla na lamang nasulyapan ni Elmer itong isang matanda na tila labis ang pagkapagod. Napapaidlip na ito, kaya nga lang
ay delikado sa pwesto niya at maaari siyang mahulog sa tubig. Nakatalokbong ang ulo nito kaya hindi magawang lubusang makita ni Elmer ang kabuuan ng mukha ng matanda. Hindi nagsayang ng oras si Elmer. Nilapitan itong matanda. Eksaktong tagpo na kamuntikan na nga itong mahulog. Lolo, ayos lang ho ba kayo? Abay mukhang labis ho ang pagod nyo ah. Ang mabuti pa, magpalit po tayo ng pwesto. Doon ka na maupo nang makatulog ka na maayos. Delikado po dito. Baka maaksidente pa kayo. Napansin naman ni Elmer na tila nagbulungan pa ang mga kasabayan nila at naisip ni Elmer na marahil kinabahan ang mga ito sa muntik na mangyaring aksidente. Nakita niyang lumipat naman itong matanda. Saka na din siya naupo sa pwesto nito. Hindi niya rin namalayan na nakaidlip din pala siya sa kalaunan. Ang mabuti na lamang, talento nitong si Elmer na kahit patulog siya ay nananatiling gising ang parte ng kanyang kamalayan, kung kaya't kahit nakatayo siya, nakaupo, nasa itaas ng puno o saan paman, ay ligtas siyang nakakatulog. Kagaya ng tagpong yun na nakatulog siya sa bangka pero nakahawak na mahigpit sa poste nito ang kamay niya na kahit pa umaalon ay hindi siya napapaano. Doon ay biglang tila nanaginip siya tungkol kay Mang Sixto at sa mga aswang na bigla naman siyang maalimpungatan. Ang sarap ng tulog mo ah. Balak na sana kitang iwan dyan eh. Pasalamat ka't mabait ako. Tara na. Doon muna lang sa bahay nila. Pinsan ituloy ang panaginip mo. Nagsibabaan na yung mga kasabahay nating pasahero eh. Ay, pasensya na Aldo. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Ang sarap kasi ng hangin sa dagat eh. Ang ganda pala sa pakiramdam na nakasakay sa lancha. Para akong nasa duyan. Oh, ano na ngayon ang gagawin natin? Sisigaw ba tayo para mahanap yung pinsan mo? Ano bang itsura niya at saka anong pangalan? Pagtatanong naman ni Elmer sa kaibigan niya. Ngunit pagbaba pa lamang nila ay agad na silang sinalubong ng isang taong hindi pamilyar kay Aldo at nagpakilalang ang kamag-anak nitong si Aldo. Pero hindi matandaan nitong kaibigan ni Elmer ang mukha nitong lalaki at kinukumbinsi sila nito na sumama sa kanya. Kay tagal na din nung huli ako magkaroon ng kausap na kagaya niyo mga iho. Limot ko na ang panahong lumipas. Sambit nitong matanda na nagpakilala sa ngalang Anastasio. Hindi naman malaman ni Aldo at Elmer ang itutugon at bilin nga ng pinsan niya na antayin siya at ito mismo ang susundo sa kanila. Mawalang galang po ha Mang Anastasio pero hantayin po namin yung pinsan nitong kaibigan ko para sabay-sabay po tayong magtungo sa bahay nila. Oo nga po Manong, tsaka hindi ko talaga kayo matandaan eh. Malakas pa ang memorya ko at alam kong wala kaming kamag-anak na nagangalang Anastasio. Baka naman ho nagkakamali kayo. Baka ibang taong hinahintay nyo at hindi kami. Pareho ng kutob ang magkaibigan dahil sa nahalata nila na sa tuwing itatanong nila ang pangalan ng pinsan nila dito sa matanda ay iniiba nito ang usapan at nagkukwento ng paulit-ulit na noong maliit pa nga lang daw si Aldo ay palagi siyang nasa bahay nito. Pero kahit ang barangay nila Aldo ay hindi niya daw matandaan ang ngalan. Siyempre mga binata nga itong magkaibigan, kaya naman hindi sila basta-bastang mahuhulog sa ganitong panguuto. Kaya nga lang nakakatakot at nakakapangilabot na kahit halata na ang pagsisinungaling nito, pinipilit pa din niya ang kanyang kagustuhan. Sumama na kayo sa akin. Matatagalan pa ang pinsan mo. Ako na lamang ang maghahatid sa inyo at dadaan muna tayo sa bahay ko. Naroon lang hinihintay ang kapatid ko at matutuwa yun pag makita kayo. Ayos lang ho Mang Anastasio. Hintayin po natin yung pinsan ko at siguradong paparating na yon. May usapan kami na siya ang susundo sa amin. Hintayin na natin para makasabay ko kayo sa sasakyan. Nakailang ulit ng pagtatangka itong matanda na kumbinsihin ang dalawa hanggang sa nakita ni Elmer na akmang tatapikin nitong matanda ang kaibigan niya
Kaya naman, inunahan niya ito kagaya ng turo sa kanya ni Mang Sixto. Siya ang tumapik sa matanda at kinuha ang atensyon nito. Uy, ang ganda po talaga dito sa isla ninyo, no? Matagal na po ba kayo nakatira dito? Ilan na po ba ang mga anak ninyo? At saka, kaano-ano nyo nga po ulit yung nanay nitong kaibigan ko? Matagal na ako dito. Marami na akong nakitang mga tao ang dumating at lumisan. Ah, ganun po ba? Abay, mabuti naman po kung ganun. Tiyak na marami kayong mapagkukwentuhan pagdating sa bahay ng pinsan niya. Bahagya nang naiinip ang magkaibigan. Kahit ilang oras na ang nakalipas ay wala pa ang pinsan nitong si Aldo at naroroon pa rin itong matanda. Palakad-lakad lamang sa paligid at hinihintay sila. Hanggang sa napagkasunduan itong magkaibigan ang magkunwaring magpaalam sa matanda at bibili lamang na makakain at gutom na sila. Nag-alok pa itong matanda na sasamahan na nga sila, pero tumanggi sila Elmer at Aldo at sinabing maghahanap din sila ng banyo. Dito na lamang po kayo Mang Anastasio. Sakaling dumating po ang pinsan ko, sabihin nyo lamang po na hantayin kami at saglit lamang kami, ha? Bilisan nyo lamang mga iho at hindi nyo gugustuhan ang abutan ng dilim dito sa may pantalan. Maraming mata ang nakamasid. Sa mga sinabing ito ng matanda, labis silang natakot. Inisip pa ni Elmer na sumakay na lamang sila ulit pabalik sa syudad. Aldo, mabuti pa'y sumakay na lang tayo pabalik sa atin. Mukhang nakalimutan ng pinsan mo ang usapan nyo ah. Hapon na oh. Baka naman abutan tayo ng gabi dito. Wala tayong matutulugan dito. Di yan. Maghintay lang tayo. Tiwala lang, darating yun. Baka abala lang sa mga paghahanda. Alam mo namang ikakasal na yung bukas. Siyempre madaming inaasikaso yun. Isa pa, marami namang tao dito sa pantalan. Ano bang kinakatakot mo? Hindi ka ba natatakot dun sa sinabi ng manluloko matanda? Hindi daw natin gugustuhin na maabutan ng dilim sa pantalan. Isa pa, madami daw ang matang nakatingin sa atin. Paano kung may mga mamamatay tao dito? O kaya aswang? Aswang? Seryoso ka? Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa din sa aswang? Kaya ka hindi siniseryoso ng mga babaeng nililigawan mo eh. Baka naman pati sila kinukwentuhan mo ng mga aswang-aswang mo na yan. Alam mo Elmer, baka bagong panahon na ngayon. Di na uso yung panakot na yan na noong panahon pa ni Kopong-Kopong. Ang mabuti pa, eto, bumili ka nga na makakain natin doon sa tindahan at magtatanong-tanong ako dito kung alam nila ang bahay ni pinsan. Sige na, bilisan mo. Nakatitig dito yung matanda oh. Habang nasa tindahan nga si Elmer, naisipan niyang itanong dito sa tindera kung kilala nila yung matandang nangungulit sa kanila. Pero tinignan lang siya ng tindera habang ginunguso yung direksyon kung saan nakaupo yung matanda. Nagtaas pa ito ng kilay habang sinasabi na wala naman siyang nakikitang matanda sa upuan. At isa pa, kanina pa daw siya nakikita nitong si Elmer at Aldo na tila panay ang pagdidiskusyon sa may pantalan. Natanong pa ng Ali kung saan ang tungo nila at inabot na sila ng hapon ay hindi pa umaalis doon. Hindi naman ito nasagot ni Elmer nang biglang dumating na si Aldo. Tuwang-tuwa at may magandang balita. Tapos ng paghihirap natin Elmer. Nakausap ko itong mag-asawa. Doon din pala ang tungo nila sa baroy nila pinsan. Isasabay nila tayo sa sasakyan nila papunta doon. Tara na. Bago pa tayo makita niyang si Mang Anastasio. Hayaan mo na siya dyan at baliw daw yan eh, sabi ng mag-asawa. Tara, andun daw sila, naghihintay sa may bahay na napagtanungan ko. Ay nako, pwede mo naman palang gawin yan, pinatagal mo pa. Kanina pa tayo tanong sa mga nakatira dito. Kanina pa sana tayong nasa bahay ng pinsan mo. Ay, ewan, tara na nga. Bago pa tayo sundan ng matandang yan. Nagmamadali na itong dalawa sa pagtungo sa tricycle nang nakausap nga nilang mag-asawa. Mababait ito at palangiti. Inalalayan pa sila ng lalaki upang maitali sa itaas ng tricycle ang mga dala nila. Sabik si Aldo, pero si Elmer tuloy ang pag-iisip kung bakit hindi nakikita ng tindera yung matanda. Nang bigla niyang maalala si Mang Sixto at ang hula nito sa kanya.
Totoong nagtungo siya sa lugar na malayo sa kanilang barangay. Iba yung dagat. Kinabahan siya dahil tila akma ito sa hula ng matandang manggagamot, lalo na ang handaan. Gusto niyang sabihin kay Aldo na wag na silang tumuloy at umuwi na. Pero masayang nakikipag-usap itong kaibigan niya sa palabirong Ginoo na tumulong sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang biyahe. Unti-unting dumidilim ang paligid dahil sa wala ng mga kabahayan ang naroroon hanggang sa maging tahimik na ng tuluyan. Maging sila Aldo at Elmer ay natahimik na dahil nakaramdam sila ng takot dulot ng kapaligiran. Ayon naman dito sa mag-asawa ay kaunting tiis na lamang at naroon na sila sa baryong hinahanap nila. 30 minuto ang lumipas. Pumasok na sa isang komunidad ang tricycle. Agad na bumaba si Aldo para maitanong sa mag-asawa kung saan doon ang bahay ng pinsan niya. Pero inanyayahan muna sila nito sa bahay dahil sa magpapalit lamang daw ng damit ang Ginoo bago sila ihatid. Siyempre alam ni Aldo na maaring may handaan na dahil sa bisperas ng kasal, kaya maaring ibig sabihin lamang ng lalaki ang maging kagalang-galang ang kasuotan. Habang naghihintay sila, ay binigyan sila ng maiinom ng ginang at ng ilang kakanin para naman daw hindi sila mainip sa paghihintay. Pero lumipas na ang halos 1 oras ay hindi pa din sila umaalis doon. Hindi naman nila ginagalaw itong kakanin at inumin dahil nga sa busog pa sila sa kinain nilang tinapay at soft drinks na binili nila sa may pantalan. Nang mahalata ni Elmer na tila muling nanginginig itong punyal na nasa tagiliran niya lamang nakatago, labis ang lakas nito at alam niyang nasa peligro sila dahil noong huling nanginig ito ay nangharangin siya ng aswang. Hoy, Elmer, ano ba nangyari siyat bigla ka namutla? Ayos ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo kumain ka na. Yan ka kanino? Tignan mo tuloy parang nalipasan ka na. Hoy, magsalita ka naman. Pare, iba ang kutob ko dito. Bakit 1 oras na yata wala pa yung manong? Akala ko ba'y magbibihis lang? Tara na, hanapin na natin yung bahay ng pinsan mo. Ubalis na tayo dito. Ay, di ka man lang makapaghintay. Sandali, magpapaalam lang ako sa mag-asawa. Diyan ka lang. Silipin ko lang sa bahay nila, baka naman may ginagawa pa. Sa pagkakasambit nito ni Aldo, may umudyok sa isipan ni Elmer na sumama sa kaibigan upang silipin itong mag-asawa sa loob ng bahay nito. Pero nangilabot sila sa nasaksihan dahil parehong nagpapahid ng langis itong mag-asawa at nakahubad ng mga suot nila. Maamoy ang masangsang na amoy sa bahay at parehong-pareho ito sa amoy ng aswang na bumisita sa bahay ng Tio Benito ni Elmer. Kamuntikan pang makagawa ng ingay si Aldo kung hindi lamang ito napigilan ni Elmer. Takot man, sinikap nilang dalawa ang marahang lumayo sa bahay ng mag-asawa. Hindi nila alam kung paano pa sila noong tagpong yun dahil sa paano kung lahat ng nasa baryong yun ay mga aswang. Saan sila pupunta? Lalo at napakalayo ng biyahe nila. Isa pa'y, nasaan ba doon ang bahay ng pinsan ni Aldo? Papalapit na sila sa isang bahay nang makita nila ang mag-asawa na tinatawag sila at naglalakad ng papalapit. Kaya naman, daglian silang nagtanong dito sa isang residente kung nakikilala ba nila ang pinsan niya na nagngangalang Artemio at tagaroon nga daw ito, sabi ng mag-asawa. Pero pinasinungalingan ito ng napagtanungan nila at isa pa, hindi daw yon ang baryong hinahanap nila. Itong mag-asawa naman ay mga bagong lipat sa kanilang baryo at ilang linggo pa lamang doon. Buong pag-akala pa nga daw ng mga taga-baryo na kamag-anak sila kaya hindi masyadong pinapansin. Nang muli nilang lingunin itong mag-asawa, ay may nakakatakot ng ngisi ito sa mga mukha nila kaya napakaripas ng takbo ang magkaibigan. Naloko sila. Sa kakaiwas nila kay Mang Anastasio, sa mga manloloko pa din sila bumagsak at ang mas malala, tila ba mga aswang pa ito. Madilim ang paligid
Kahit ang daan pabalik sa pantalan ay labis ang kadiliman at panay kakahuyan lamang, pero sa pagkatuliro nitong dalawa, mas pinili nila ang tumakbo, ang tumakas pabalik sa pantalan. Kung tatakbo sila ng walang tigil, mas mapapabilis ang pagtakas nila. Ang nakakapagtaka nga lang, dahil nang muli nilang lingunin itong mag-asawa, ay nakatayo lamang ito at tinatanaw sila. Ano na ba itong nangyayari sa atin? Pahamak naman tong si Pinsan. Mag-iimbita tapos ganitong mangyayari sa atin. Mukhang mga baliw yung mga nasa baryo. Nagkakamali ka, Aldo. Hindi mga baliw yung mag-asawang yun. Mga aswang sila. Sabi ko naman sa iyo, totoo mga aswang eh. Parehong-parehong amoy ng bahay nila dun sa aswang na nangyanggaw kay Tanya. Malabong magkamali ako. Isa pa, nung nandun tayo sa bahay ng mag-asawa, saka ko lang napansin na panginig ng punyal ko. Bilisan mo na lang. May natatanaw na akong ilaw. Malapit na tayo sa kabahayan. Dapat pala nakinig na lang ako sa iyo nang sabihin mo umuwi na tayo eh. Wala sana tayo sa sitwasyong ito. Sana, nakinig ako kila tatay at nanay nang sabihin nilang huwag na ako sumama dito sa isla. Nako, makaligtas lang talaga tayo dito. Pakikinggan ko na ang mga pangaral sa akin nila tatay. Basta makaligtas lang tayo dito ha. Ako, handa na akong isuko ang paglalasing ko para na mabuhay pa tayo. Kung mga aswang sila, ibig sabihin Hindi na natuloy ang sasabihin ni Aldo nang dahil sa bigla-bigla na lamang na may dubagit ditong aswang. Inilipad ito sa ere ng napakabilis. Wala nang oras pa si Elmer para makikilos upang tulungan ang kaibigan. Mabilis ang paglayo ng aswang, tangay si Aldo. Tanging si Elmer na lamang ang naiwang maluha-luha at lito na kung saan daang magtutungo. Naririnig niya sa himpapawid ang pagaspas ng mga pakpak at mukhang pabalik na yung aswang para sa kanya. Kaya naman sumiksik siya sa damuhan at may mga matitinik na baging. Di bali nang magkanda sugat-sugat siya. Basta wag lamang siyang madagit ng aswang. Nagpaikot-ikot lamang ito sa lugar kung saan siya nakatago nang biglang may humila sa paa niya at namalayan na lamang niya ang sarili na nasa ere na at nakabaligtad. Bitaywin mo ako! Mga walang iya kayo! Saan nyo din nilang kaibigan ko? Panay ang pagsigaw ni Elmer at todo ang pagpupumiglas niya dito hanggang sa magawa niyang saksakin ang mga kamay nito na nakahawak sa kanya. Parehong proseso ng paghawak ang ginawa niya. Biglang tila dumaloy ang kakaibang init sa katawan niya at kalakasan. Naging agresibo siya at napalitan ng galit ang takot. Kaya naman nang masaksak itong aswang ay agad na nanghina at pareho silang sumadsad sa kakahuyan. Mabuti na lamang at nakakapit si Elmer sa sanga ng puno nang mabitawan siya ng aswang. Subalit itong aswang ay natusok ang katawan sa mga putol na kawayan. Nangingisay-ngisay pa ito habang naririnig ni Elmer ang mga huling pag-angil nito. Saklolo! Tulong! Tulong para nga ba niya na ayoko pang mamatay! Mangiyak-ngiyak na pagtangis ni Aldo na tila ba nasa malapit lang. Nabuhayan ng pag-asa si Elmer kaya madali siyang bumaba sa puno at hinanap ang pinagmumulan ng boses ng kaibigan hanggang sa makita niya ito na hila-hila ng aswang. Sinundan ito ni Elmer at nakitang isinalya si Aldo sa puno upang mawalan ito ng malay. Pero nagawang makatayo pa ng lalaki at hirap na tumatakbo papatakas sa aswang. Naroroon itong patungo sa direksyon ni Elmer. Patawa-tawa pa ang aswang at tila natutuwa sa nakikitang hirap na biktima niya. Masidhi pa din ang galit na nararamdaman nitong si Elmer kaya naghanda itong binata. Muli niyang ipinuwesto ang punyal. Kanang kamay, paharap na tulis ng patalim at nang lumundag itong aswang upang lukuban si Aldo, lumabas mula sa dilim si Elmer at agad na sinaksak sa ulo itong aswang. Napasigaw pa si Aldo nang tumulo sa mukha niya ang mainit pang dugo ng nilalang. Sabay sipa nito dito at gumapang papalapit sa isang puno. Aldo! Si Elmer to! Ligtas ka na! Hoy! Halika na!
Umalis na tayo dito bago pa tayo abutan ng mga kasama niya. Bilisan mo, tanaw ko na dito yung pantalan. Elmer! Tol! Ikaw ba talaga yan? Paano mo ko nasundan dito? Ikaw ba talaga yan? Ako nga to. Nadakit din ako nung kasamahan niyang aswang pero nakatakas ako. Bilisan mo na, mamaya ka na magtanong na kung ano-ano. Halos iwanan na ng katinuan si Aldo sa dinanas at kahit sino naman siguro ay pagdududahan na ang lahat kapag nasadlak sa ganoong sitwasyon. Pero nang magaransya naman ni Elmer na siya ang totoong Elmer na kaibigan nitong si Aldo, sakalang ito sumugod sa binata. Binagtas nila ang masukal na kakahuyan patungo sa nakikita nilang mga liwanag. Ngunit nang marating nila itong pinagmumulan ng ilaw, isa lamang itong bahay na nasa gitna ng kawalan. Napakaliwanag at tila nakabukas ang ilang lampara. Aatras pa sana sila Elmer pero nagulantang sila nang lumabas si Mang Anastasio mula sa bahay. Nalintikan na. Yung matandang nasa pantalan nandito. Aldo, bilisan mo. Natitiyak kong aswang din ang isang yan. Sigaw ni Elmer. Ngunit agad silang pinigilan nitong matanda. Hindi si Mang Anastasio ang naroroon, kundi ang kambal nito. Binalaan sila ng matandang si Pacifico, kakambal ni Mang Anastasio, na kung lalabas sila sa bakuran niya ay tiyak na sasalakayin sila ng aswang na nakasunod sa kanila. Nang maghagis ng sulo itong si Mang Pacifico, ay nakita nga nila Elmer ang iilang aswang na naroroon sa damuhan. Kaya napaatras ang magkaibigan at sumama sa loob ng bahay nitong matanda. Ayon sa salaysay nitong si Mang Pacifico, matagal nang patay ang kakambal niyang si Anastasio. Pinatay ng mga aswang nung dumayo doon upang mamiesta. Nang malaman niya ang sinapit ng kapatid, ay nagtungo siya doon upang imbestigahan ang sinapit ng kanyang kapatid nang hindi niya natagpuan pa. Hanggang sa nagpasya siyang doon na manirahan upang isa-isang tugisin ang mga aswang ng isla. At kung nagpakita umano sa kanila si Mang Anastasio, ibig sabihin noon ay markado sila ng aswang dahil lahat ng nakakita sa multo ni Mang Anastasio, kung hindi nawawala, ay natatagpo ang mga patay. Tila isang babala sa islang yon ang matandang multo na kapag makita mo ay oras na para umalis ka sa isla. Magkagayon pa man, pinayapa ni Mang Pacifico ang magkaibigan. Hindi na umano sila magagalaw pa ng mga aswang sa loob ng kanyang pamamahay at sa kinaumagahan ay sasamahan sila pabalik ng pantalan. Hindi malinaw kila Elmer kung antingero ba itong si Mang Pacifico, pero marami siyang alam sa aswang. Naging ligtas sila ni Elmer, ngunit tinanggap na lamang nila ang katotohanan na hindi masusupil ang lahat ng aswang sa isla dahil sa kadahilan ng balwarte nila yon. At nang makauwi nga sa barangay nila, saka lamang nila nalaman na maling isla pala ang napuntahan nila at ang nasakyan nilang lantsa ay maaring ang lantsa ng mga aswang na kumukuha ng mga biktima mula sa syudad. Labis-labis ang pagpapasalamat ng magkaibigan sa pangalawang buhay na binigay sa kanila. Gayon din ang pagtulong ng isang misteryosong matanda na piniling manirahan sa isla ng mga aswang alang-alang sa katarungan at hustisya ng kapatid. Sa mga nangyari, tinupad nila Elmer at Aldo ang mga pangako nila. Bumalik sa pag-aaral si Elmer sa kursong kinuha niya. Naunawaan na niya ang dahilan kung bakit labis ang galit ng mga magulang niya. Ito ay dahil sa ayaw ng nanay at tatay niya na mamatay sila na walang kasiguraduhan sa kinabukasan ang kanilang bunso. Itong si Aldo naman ay nagbagong buhay at iniwasan ang alak. Nagumpisang magtrabaho hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya. Wala nang naging balita pa sa islang yon dahil sa kahit tanungin man sila, hindi nila masasagot kung saang banda ng dagat ito. Nagpapasalamat na lamang sila na sa kabila ng kapahamakan at katigasan ng ulo nila, naging ligtas sila at itong si Elmer naman na ibalik na kay Mang Sixto ang punyal.
Masaya akong nagawa ng punyalang tungkulin nito na makapagligtas ng buhay. Pasensya ka na, iho, pero hindi ko ito maaring ipamana sa iyo. Kasama ko ito sa pagtawid ko sa mundo ng aking kaibigang engkanto. Hindi nila papayagang maiwan ng ganito kadelikadong bagay sa ating daigdig. Kung pakikinggan, ay tila nabubuhay sa panaginip ang matanda na di umano ay may mga kaibigan siyang engkanto na malapit na siyang sunduin. Pero para kay Elmer, nagsasabi ng totoo si Mang Sixto. Kagaya ng kanyang hula tungkol sa kapahamakan nila ni Aldo. Kalaunan, nalaman niyang gawa mula sa buto ng tikbalang ang hawakan ng punyal. Isang engkantadong punyal na kailanman ay hindi na nakita pa nang pumanaw ang albularyo. Wakas.